Plaza Independencia. Batog sa CFD ug sa Catholic Defender. Asas ka noy. Ang tema nga ilang pagkadibatihan mao ni. Abatudan nga ang Dios namatay literal. Nya pagkapirmahan ni Brad Ralph Payusan. Nya maganigahon ni Brad Efrenia Pilapina. Nya mga lagda mao ni. Unang barog butang ko sa kanila aron sila 12 minutos. Unya hindi guman sa usa ka barog magsikit-sikiton siya sa negative side. Unya pagumag sikit-sikit sa negative side, musulti na po do negative side sa iyo. 12 ka barog, 12 ka minutos na barog. Unya sikit-sikiton na po siya sa kining affirmative nga si Efren ni Brad Payusan. Muna ang lagda. Nya katapusan barong sa ribatal tag 7 minutos matapos sa kanila. Unya sagda ni karon sa ang debate ipasukat sa ipasikat sa Oxford or Oregon type debate. Adunay cross-examine ang matapos sa kanila. Atong sugdan atong yatag si ang affirmative side matud ani ang Diyos na matay literal. O si Brad Ralph Payusan. Brad Ralph. Mayong hapon sa tanan, mga kaigsunan sa Tibuok, Kabisayan o Mindanao. Kay nabot na kay naman YouTube. Una-una akong ipaybaw nga ang katungod nako pagpadayag o paghatag og pruwiba o pagpamatuod sa usa ka panudlo sa simbahang Katoliko. Unya, ang iyang katungod pagsupak-supak sa panudlo sa simbahan. Una, ang akong baruganan nga pag-ingon sa simbahang Katoliko, ang Dios namatay. Baruganan ako sa mga kauban nga usa ka na kaliteral o tinuod nga kamatuoran. Kay kamatuoran ko tinuod yun. Usa ka na sa kaliteral nga panudlo, di hulad pamulong suma sa iyang baruganan. Anong miingon ko nga literal na? Tungod kay sa libro sa simbahang Katoliko, lig-on kayo. Kung iyan ang supakon, mahimo siyang supakuliko. Di na siya Katoliko. Supakiro na siya kung iyan ang supakon. Naa sa Catechism of the Council of Trent, page 55. Catechism na, katisismo sa Konsilyo sa Trento. Opisyal nga libro sa simbahang Katoliko, the Roman Catechism. Naa dito, page 55. Ingon dito, it is not, however, our belief that the body of Christ alone was interred. Dili na mo'y atong pagtuo Katoliko nga ang lawas ra ni Kristo may gilubong. Kay buong pasimbahan, we also say with the strictest truth that God died. Muingon ta sa labing istrikto nga kamatuoran nga ang Dios namatay yun. Nganong ingon mga simbahan ang Dios namatay? Ang atong baruganan pag-ingon ako literal ang Dios namatay, wa magpasabot nga ang divine nature mo'y namatay. Ang pong literal na ko diha pasabot ako na tinuod nga ang persona mo'y namatay. Divine person namatay diha sa iyang tawhanong kinaiya. Dili kay ang divine person namatay sa iyang divine nature. Kay pag umikag person, lain na siya kaulugan sa nature. Inya mao tingin iwan na sabte atong katban mo nagsupak-supak ni siya. Una, laing punto. Nganong nanudlo mi? Nganong nanudlo ang simbahang Katoliko nga ang Dios tinuod nga namatay? Nganong nanudlo mo simbahan Katoliko kay tinuod? Truth good. Nari truth nga baka. Strictest truth good. Sumas panudlo simbahan. Nganong nanudlo simbahan nga ang Dios namatay? Number 1 nga rason. Kay tinuod og literal nga ang Dios na himong tao aron maluwas ta. Saan pagluwas na to kung ang Dios na himong tao? Tinuod og literal lang ang Dios na himong tao. Karon kay tinuod man og literal nga ang Dios na himong tao. Sa ato pa, kanang tao nga Kristo, mao na ang Dios. Literal na din na siya figurative. Mao na ang Dios ang tao nga Kristo. Kay naas panudlo sa simbahan. Fundamentals of the Catholic Dogma. Page 145, 4th edition sa Fundamentals, page 145. Ingon ito, Christ in the form of a servant is indeed the divine person. Sa Bisaya, ang Kristo sa nga tao, ang Kristo sa dagway sa tao, mao ang Dios nung persona. Panudlo na sa simbahang Katoliko. Nga ko iyan ang supakon, nagtuo ko nga, di na ni siya Katoliko tingay. Pwede siya mayon siya Katoliko siya. Pero di tinuod. Figurative ramsad. Figurative ra nga pagka-Katoliko. Laing punto. Ngano ningon mi nga ang literal kini pag-ingon simbahan ng Dios namatay? Literal o tinuod ang pag-ingon simbahan ng Dios namatay? Ikaduhang punto. Tungod kay ang tao nga Kristo
tinuod nga namatay sa krus. Literal to. Dito siya bakak, dito siya hulad pamulong, dito siya figure of speech. Pag ingon nga ang tao nga Kristo namatay sa krus, tinuod yun na. Di na bakak sa to pa literal kay tinuod man. Nga ang tao nga Kristo namatay sa krus. Unya sa fundamentals of the Catholic dogma page 143. Kung sa ingon diha, sa letter B sa sayop nga panudlo ni Nestorius, ikaduha na ang sayop nga panudlo ni Nestorius. Nagtudlo si Nestorius nga ang tao nga Kristo dili Dios. Parehas mga Iglesia ni Kristo sa mga lahi nga tinuan. Muslim ana nagtudlo man na sila nga ang tao nga Kristo di Dios. Parehas ana. Nya kini atong kaatbang kumingon siyang Katoliko siya. Nya yung baruganan parehas nila. Angay ni kalipay sa mga Iglesia ni Kristo. Kaya na sila kauban. Ayan lang baruganan. Kaya nudlo si Nestorius na nga ang tao nga Kristo di Dios niya. Gihukman sa simbahan nga sipiat ka nang mga panudlo. Kaya unsam day panudlo simbahan may tungod sa taong Kristo. Ang tao nga Kristo mo ang Dios nung persona. Sa pa Dios. Unya akong gamito ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 468. CCC 468. Ingon ito nga ang tanang nahitabo sa kinaiya ni Jesus sa iyang human nature. Ang subject ana or ang mao'y nagpahitabo ang Dios ng persona way lain. Wa na laing subject. Sa ito pa ang nagbuhat ana ang divine person ng Dios. Pananglit ang lawas ni Kristo nasamad. Moingon juga ang Dios sa samad. Diha siyang lawas. Mao na pasabot na mo. So kana itong kaatbang nagsupak-supak sa baruganan nga wa niya masayri. Kaya yung nauna tinga pag ingon na literal, divine nature man namatay. Pagkawa niya kasabot unsay persona o kinaiya. Wa na sa kasabot na. Ano man? Ano ningon ko ana kay iya supak baruganan. Laing punto. Ngano nanudlo mi nga literal ang Dios namatay. Ya maglibog na itong kaatbang kasi mo gamit siya 1 Timoteo 1:17 ba? Nga inibasta sa 1 Timoteo 1:17. Ang Dios di matay. Unya ngano ni simbahan Katoliko nagtudlo man nga ang Dios namatay. Murag iyang isabong-sabong. Wa niya mahubad. Wa am siya katugga diyan lang gisabong. Nya konklusyon figurative na lang ang panudlo simbahan. Di na siya tinuod kay ang meaning figurative. Not true. Di tinuod. Ang simbahan Katoliko namong ang Dios namatay. Mayon siya di na tinuod. Kung ako pa'y tag-iya simbahan Katoliko, ako ay Kristo. Isuryo sa ako. Bayas bawd. Ningo simbahan nga ang Dios namatay. Yung mayon kag di na tinuod. Ingon ko kag figurative. Yang kalugan figurative di tinuod. Ang simbahan na mo nga na, di na niya di tinuod. Yang anong ningon simbahan na Diyos namatay, bisa na sa 1 Timoteo 1:17 ang Diyos di mamatay. Kanang 1 Timoteo 1:17, kung mo basahon whole context, di mo basahon tibuok ba? Ang Diyos nga di maduol, di makita ba? Sa ito pa, espiritu na, kaya di man makita. Sa ito pa, ang divine nature sa Diyos, ang iyang pagka-espiritu, muna di mamatay. Ang Diyos di mamatay sa iyang divine nature. Muna ipasabutan ang 1 Timoteo 1:17. Pero ang Diyos kinahimo mang tao. Nanam siya unod, nakita sa unod, Roma 9:5. Nakita ang Diyos sa unod. So may sabuti mo na, di kinintuhan na mo ang Diyos. Kanya katong tao nga Kristo namatay, ito tinuod literal. Conclusion, literal namatay ang Diyos. Diya palang daang dapita, siguro na wadaan nga, ang kamaturan, nidaog ka ng lawan. O ang tos kanturan. Diya naman, tinaw na kayo na kamaturan. Napakita ko ang tao nga Kristo Diyos, ang tao nga Kristo literal nga namatay. Wala diya, dapita, wala daog na. Ang libog lang tingnan niya siya kung saan na niya pagsupak ron. Kaya klaro naman kaya niya tungura nga, daog na na. Di na na Mr. Tingay malalis pa. Pero ato lang tiwason. Kila time first? 5 minutes. Ato din time. Atong punan. Una, lahing rason. Nganong nanudlo mi nga ang Diyos literal nga namatay. Tungod sa panudlo sa simbahan nga idiomatong komunikasyon. Communication of property. Wa mo tingnan nilang sabti. Communication of property nga ang nahitabo sa kinaiya, ang nahitabuan na ang persona mismo. Example, pananglitan, halimbawa, may na example ron sabtan. Pag kinder ba? Pananglitang. Ang kamot mo ha, pananglit mong kamot. Masamad. Igkasama si mong kamot, brother friend. Muingon de ka nga, wa ko nasamad oy. Ako rang kamot mo nasamad. Wa na de ka. Ang imong isulti, si Efren gid mismo mo nasamad. Diha siyang kamot. Di ka moingon ka, wa nasama si Efren kay yaramang kamot mo nasamad. Nya paad ko na si mong kinaiya. Di ikaw mismo nga persona nga Efren, mo nasamaran diha si mong kamot. Mao sa nangitabuha sa kamatayon sa Dios kay iyang tawhanon kinaiya man sa Dios. Unya mo na namatay man iyang tawhanon kinaiya. Kisa may subject ana, kisa may persona na sumas panudlos 468 sa CCC. Ang subject ana nga nahitabuan, subject good. Mo nahitabuan ang Dios ng persona mismo. Yan ito magsulti, not only his passion and suffering but also his death. Ang kamatayon sa tawhanong kinaiya ni Jesus, ang subject ana o ang persona nga nahitabuan, divine person. Kay sumas panudlo sa
My Catholic Faith page 55. Ngayon dito nga Christ is not a human person. Si Kristo dili human person. Sa ito pa divine person si Kristo. Mao na sa 145 sa fundamental sa kung napakita ganina. Karon kanang CCC 468 nga paragraph. Catechism of the Catholic Church paragraph 468. Naingon na dito. Human sa Council of Chalcedon. Ha? Human sa konsilyo sa Chalcedon. Dihay nagtudlog sa yup nga ang ilang panudlo ang kinaiya ni Kristo, yung tawahan ng kinaiya, gihimo nilang personify ba? Gihimo nilang subject. Gihimo nilang subject. Kanya ang kinaiya di mo na pwede subject. Ang nature din siya mahimong subject. Ang person mo subject, ana? Mo inahitabuan. Nga naman, naas panudlo sa Catechism of the Catholic Doctrine, page 52. Catechism of the Catholic Doctrine, page 52. Ingon dito. Person answers the question who, while nature answers the question what. Ang persona nagtubag sa pangutana nga kinsa, samtang ang kinaiya nagtubag sa pangutana nga unsa. Pananglit pre og nay mangutana nimong di Katoliko. Moingon, kinsa man ang literal na matay dias cross? Kina may literal na matay dia. Nga nay mangutana kinsa literal na matay dias cross? Naara ba mo'y panudlo ang tubag rabas pangutana nga kinsa ang persona? Moingon ka nga di na persona ang namatay, kinaiya ra. Nga naam na sa panudlo simbahan nga ang tubag sa pangutana nga kinsa persona. Kung na mga tanag kinsay na matay literal dias cross, ang Diyos, kaya ang Diyos, persona man. Timan-an na to nga, kanang pulong Diyos, usa siya ka termino, nga gigamit siya duha ka bahin. Una, ang matag persona giterminuhan ng Diyos kada usa. Unya, ang usa ka kinaiya, gitawag sa Diyos, ang naginusarang divine nature. Timan-an na ninyo. Pag ingon mo ang Diyos na matay, dili divine nature ang word nga Diyos na mo diha. Kundi, divine person na matay siyang tawhan ng kinaiya. Pero nagpabilin siyang buhi siyang Diyos ng kinaiya. Muna yung mo manudlo. Nagpabili sa buhay sa nanay. Mo itong example ba? Nasama ang kamot ni Efren. Nasama si Efren diya siyang kamot. Pero nagpabilin siyang buhay samad siyang ubang bayan siyang kinaiya. O, mo na punto na mo. Nga tinaw kayo, taro kayo, tataw kayo kung sa kamatuuran nga mong gibarugan. Timanin niyo pa kayo. Nga kini akong gisaysay panudlo ni simbahan. Unya siya ay negative. Siya mo supak. O, sa ito pakap. O, sa panudlo simbahan. Kamo na hukom kung unsa ni siyang klasiyang tao. Katoliko ba ni siya o di? Kaya nga naman, pag ingon din sa Council of Trade, word for word, mabasa. Person's death. Iya pa gining supakon. Word for word, mabasa din. Persona ang namatay. Kisam ng persona. Diyos o dili Diyos. Niyabag kag nuiga maingon ka nga di na Diyos. Kaya si Kristo, Diyos na. Diyos ng persona na, oh. Klaro, kaya na. Oh, word for word, oh. Person's death, namatay. Iya. Na word dili nga strict o na ay truth. Kung tanaw ni mo sa dictionary, ang kanang pulong literal, usas iyang mga synonymous o mga parihag kahulugan nga pulong, apil dia ang strict, true, real, genuine, bona fide, etc. Apil na dia. Sa ato pa kung binisayon tani sa lahing pagasulti sa Council of Trade, ingon na simbahan diri nga niingon sab kita sa labing literal nga kamatuoran nga ang Dios tinuod nga namatay. Naram din na. Diha pa lang dahang kuntuha. Tataw na kayo nga kamatuoran ang mong gituan. Kunya nay supakiros kamatuoran, kamo nay bahala mo kung kinsa ni siya o unsa siya. Purpose na ang unang 12 minutos merumurog sa afirmatibo may pamatud-an nga ang Diyos namatay literal ni Brad Raul Payusan o pag-sakit-sakiton siya ni Brad Efren niya sod sa 5 minutos na atong sugdan ang iyang pag-cross-examine nga to sa afirmatibo. Salamat Mr. Moderator Bart Boy Tungian. Base sa ating mga gadait literal, ang Diyos namatay. Kay ang Diyos namatay, ang Diyos mabanaw sa Bradal. Elementary question. Tubaga. Simple kayo ito bago pangutanan. Ano man, ang Diyos namatay, sa ito pa, huwag di siya mamatay. So, pagkabanaw niya, Mr. Moderator, namatay, ang hindi Diyos naman. mabanaw ba? Namatay man. Mao ganing nabanhaw kay namatay, resurrection, Sunod panudlo po sa na, bahan. asa mabasa sa Biblia ang Diyos nabanaw litra por litra. Elementary question yapon. Asa mabasa litra por litra sa Biblia ang Diyos nabanaw. Kumbaga, Elementary question yapon, akong tubagon. Simple kayo. Dili na nako Mr. Puribahan pa niya nga si Kristo Diyos. Kaya nga naman mo ang kung siyang Katoliko siya. Si Kristo nabanhaw niya Diyos man to. Mr. Moderator, very specific yang diangkon nga ang Diyos mabanhaw. Makapasa ba ka bersikulo sa Biblia kay ipalabol ng Bible. One of the fundamental truth. Asa mabasa what verse in the Bible? Ang Diyos mabanhaw, litra por litra. Kumbaga, namatay ko. Yeah. Hindi mabanhaw, di mamatay. Wag yung sabot. Simple kayo. Oo. Simple kayo Simple gisulti ha. bersikulo.
Di na nako Mr. Prubahan yang Kristo Dios. Pero ganahan ka prubahan pa nako. Naagi po. Ha? Di ang kumiyaw sa Isaias 9:6. Gamit-gamitom gina ninyo kung sa ni Kristo inyo kadibati. Nga kining natao nga bata Dios. Mr. Burrito. Adi isa. Nako 1 minute. Isaias no din. Uno sa hindi mabasa na ba daw Isa po. 1 minute. Isa po ay kita ko kay batasan friend. 1 minute. Isa po. Isaias 9:6. Ang batang natao Dios. Nasa sa Catechism of the Catholic Church paragraph 525. Nga kining bata nga natao God eternal. Kining bata Diyos din eh. Sumas panulo simbahan, sumas Biblia. Kaya kay Diyos man ang bata, namatay ba na? Namatay. Nga nabanhaw ba na? Nabanhaw. Konklusyon ako, nabanhaw namatay ang Diyos. Alain punto ay sa pre, nasa ko 1 minute. Kini tong katbag iya pa ba sa word for word? Kanang iya pagsulti ha, sa marag ningon siya wakoy common sense. Kay naas Mateo 24:15, ang mubasa mo sabot, di kay word for word yun. Sabto na nimong konteksto diha. Wa man tumatubag sunod ng pakutanan. Sa wala pa magpagkataon ang ikaduhang persona. Dios siya o dili Dios? Pakutanan paminaw. Sa wala pa magpagkataon ang ikaduhang second person. Dios siya o dili? Pastilan. Ay ang pakutanan sa wala pa kuno magpagkataon ang second person. Dios pa kuno di. Ang second person nagpapiling Dios. Sa wala pa siya matao, sa himong tao ang namatay. So, naida yung Diyos mamatay? Simple question. Dali ra kay tubagon. Ang divine person pwede siya matay kaya himo siyang tao. Di ko mutang divine person, pangutan, naida yung Diyos mamatay. Walang divine person Dios na. Unsa man divine person, Mr. Moderator? Tubag niya, namatay gyud. Namatay yun. Kana kay divine person. Pero namatay. Suma sa balang kasulatan, suma sa Juan 10:25, ang pulong sa Diyos, di gyud masayop. Sa 1 Timoteo 1:16-17 o 1 Timoteo 6:16-17, matud bang San Pablo, ang Diyos walay kamatayon. Nya nagbabarog bang ang Diyos mamatay literal. Asa may nagsulti niyo tinuod din duha. Sa Pablo ikaw. Paminaw. Pareha mi nagsulti tinuod. Wa ka sabot siyang gisulti. Explain ako kay nam ko 1 minute tubag. Pag-ingon San Pablo, ang Diyos nga di maduol, di makita, di mamatay. Ang punto dia divine nature na, espiritu na. Di ko na makita, di mamata, di ko maduol sa ato pa espiritu. Divine nature. Wa mi nanudlo nga ang divine nature na matay. Ngano imong ko gisupak-supak sa wala ko gitudlo. Mr. Murito, very specific pangutana. Asay nagsulti tinuod nga San Pablo nag-ingon nga ang Diyos sila mamatay, ikaw nagtudlo ang Diyos mamatay, siya nagsulti tinuod. Specific yung pangutana, klaro kay paminaw. Asa sa Brad. Specific yung pangutana, klaro sa kay akong tubag, specific sad. Akong gisulti, pareha mi nagsulti tinuod, pareha mi San Pablo nagtudlo tinuod. Walang kakasabot gisulti San Pablo nga nang imong wa kakasabot. Kay pag-ingon San Pablo ang Diyos di mamatay, ang pasabot San Pablo di by nature. Ang imo kay apil man imong ang Diyos di mamatay bisan sa human nature. Sunod pangutana. Asa mabasa nga nagtudlo ka ang Diyos sila mamatay. San Pablo nagtudlo ang Diyos sila mamatay. Nya matud pa no pareha mo. Makabasa ka sa imong gitudlo sa Biblia ang Diyos sila mamatay. Nagtudlo pag mamatay ang Diyos. Asa mabasa? Imo ibabasa na ko ha. Ang Diyos dili mamatay. Nagtudlo ka namatay ang Diyos. ako na gisulti. Ang iyang pangutana ba? Ang pangutana niya, iya lang gipalibog ang kutaw. Tao iyang pangutana, iya ibabasa na kung asa mabasa ang Diyos di mamatay. Ako maganin ang gisulti, ganina ako nag-21 City. Ingon ka bang pareha mo panudlo? Si San Pablo nanudlo ang Diyos sila mamatay. Nya ikaw nagpaparog ka ang Diyos mamatay. Na ba kay ebidensya nga ikaw nagtudlo ang Diyos sila mamatay? Imong ba kuy unutima nimo? Inani, paminaw friends. Ang Biblia, ibuok Biblia atong sabtong kamaturan. Ingos Kristos, pinadaya ko no. Paminaw sa. Pinadaya ko no 17-18. Ingos Kristo. Ako ang Alpha ug ang Omega. Namatay ko pero karon buhi. Isa nang namuong dia. Si Kristo na Alpha Omega, si Kristo Dios na. Kasi yung Kristo namatay ko pero buhi. Si Kristo mismo namuong ana. Si Kristo mismo namong akong ihatag akong kinabuhi. Kang ginsam nang kinabuhi kang Kristo. Dili na sa Dios. Ano pa utana? Tabi oras? Wala lang. Naman na ang 5 minutos nga pag namin sa negatibo nga to sa afirmatibo. Kanya karon ang negative side mo sulti na po sa iyang pagnigar sa iyang 12 minutos pagguba sad sa pamahayag sa affirmative side. Kaya mo sugod sa iyang 12 minutos nga mabarog ang negative side si Brad Efren Yap Calapinda. Salamat Mr. Monitor Brad Boyte. Bago pa lang natong nadunggan nga sa Stani Brad Ralph nga affirmative side has the duty to establish the issue. Pero ni-refute man siya. Ipika siya nako sa the art of repetition and debate, no chance to refute. Na-refute man siya. Ang negative, maka-refute na.
So ato pa wani ka basa og the art of argumentation. Di ba tidur ka? Unya ang akong pangutana bago pa lang yun sa una na kong cross examine nga base sa tema ang God ay literal. Namatay man ang Diyos. Ato pa, ang Diyos nabanaw ay di mo na mabanaw kung dili mamatay. Siya nabanaw. Asa mabasa sa Biblia, litra po litra, ang Diyos mabanaw. Hantod pero magiging matubag. Di mo na matubag kay supakon mo kumatuuran. Muna nga ikaw mo ay nagpabarog, nawa ka kabarog, tumba na. Hindi na madapakpak yun. Tumba na. Saan lang ka cross-examine? Oh, why? Diyos mamatay. Muna nga, sunod pangutana pagin ako, ang ikadawang persona sa pa magpagkatao, dihan, Diyos na yun, dili. Siya, Diyos. Nabay Diyos mamatay. Wag yapon matubag, dagat divine person. Di man mo, dili divine person. God ay literal. Muna nga, sa imong tima, mabasa yung matana. Unya, si San Pablo, no, naipahayag sa 1 Timoteo 1:16-17, doon ka bersikulo ni, 1 Timoteo 16:17 usab, nga ang Diyos immortal, way kamatayon. Muna ang nangutana ko ni Brad Ralph, asa may nagsulti sinood, perting explain natin asa, suroy ba, lapas 1 minute, unya, siya pariha ko numi, San Pablo, unya, si San Pablo natudlo ang Diyos mula mamatay. Nya ikaw nagpabarog pa ang Diyos mamatay, asay pareha na. Nabakay bersikulo ebidensya nagtudlo sa nga ang Diyos dili mamatay. So paki na siya di na. Diha lang mga cross examine mga kigsunan. Nalintuwad na ato pinanggang atbang nga nagpabarog ni angkon nga Katoliko. Wa manudong Katoliko, God died literal. Ilahan na. Ato masaw. Sa Catechism of the Catholic Church nga si Kristo sa page 153. Nga nagkanayon gyud. Nga si Kristo dili literal na matay, kundi tested it. Iwagay, Brad. Itong amigo. Tara. Ngayon dire nga number 1011. Page 153 sa Catechism of the Catholic Church. Tara, Brad Boy tingin. Jesus Christ was paragraph pero nga na paragraph ay na page 624. Ngayon dire nga Jesus tested death for everyone. In this plan of salvation, God ordained the Son should not only die for our sins, but should also taste death. So, nakatilaw kamatayon si Jesus. Kung saan katilawa? Di man na to si Kristo, both human and divine. Doon man siya kakinaya. Divine person, kung nakibago sa divine person itong katbang niya, adunay, pagka-Diyos man na. Niya, one person, has two nature. Pagka-Diyos man divine person, Diyos ng persona ako na, divine nature. Oh. Unya, adunay duha ka kini Diyos ug taong matuod. Niya to basahon. And experience this condition of death, the separation his soul from the body. Asa to pre, ang kamatayon ni Kristo, panagbulag lawas ug kalag. Sa to ba ang pagkatao ni Kristo, mo'y namatay. Dili ang pagka-Diyos kay ang pagka-Diyos, wa may kalag. Oh, atong basahon ang lain nga libro, ang Catechism of Council of Trent. Ngayon din mga kaigsunan sa maong pahayag, His divinity continued, always united both to His body in sepulchre and to His soul in limbo. Nga sa ito pa, ang pagka-Diyos ni Kristo, nagpadayon yun, wag yung mawagtang. Samtang iyang kalag dito sa presuhan, limbo. Unya, ni tuwa sa dang pagka-Diyos, kaya kanang pagka-Diyos, absolute eternity man na. God is everywhere. Sa ito pa, ayang lawas, dito sa lubganan, samtang ang iyang kalag dito nagwali sa mga espiritu na bilanggo. 1 Pedro 3:18-19, 1 Pedro 4:6. So klaro na kayo nga, ang namatay mo ang iyang pagkatao. Dili ang pagka God died literal, sayop na. Unya, sumala sa fundamentals of the Catholic dogma. Nag-isgot mo sa dogma kanina. Atong tanawon ang page 141. Ngayon din mga kaigsunan sa fundamentals of the Catholic dogma. Man, Jesus Christ